Ngayong araw ay naisipan ko buuhin itong motor. Ito yung kanyang chassis, pero hindi ito yung kanyang original na chassis dahil total wreck ang motor na ito na napunta sa akin. Sunod na inilabas ko rito yung kanyang gas tank. Napalitan na rin ito ng kanyang filter at nalinis na rin ang loob. Pinag-iisipan ko pa kung pipinturahan ko ang buong chassis, pati yung kanyang gas tank. Inilabas ko na rin itong kanyang makina na may kasama pang gulong. Yung harap na gulong nito at yung kanyang mags wala na din kasi total wreck nga ito. Wasak-wasak yung kanyang mags na nasa harap. Wala na kasi tayong motor at wala rin tayong pambili, wala rin naman nagpapautang pambili ng motor dahil wala nga tayong trabaho para pambayad sa mga utangin natin. Ang unang plano talaga dito ay kakatayin ko at ibibinta, kaya lang wala may gustong bumili dahil kalunos-lunos talaga ang nangyari sa motor na ito. Baka daw multuhin sila ng driver ng motor na ito. Nung sinabi ko na walang driver yung motor dahil naatrasan lang yan ng truck, hindi sila naniwala, kaya naisipan ko noon ay tambak lang muna para pag-aralan ang buong makina, para pagdating ng araw kahit papaano magiging marunong na tayong gumawa ng motor at magtatayo ng sariling motorcycle shop. Bali magtatatlong taon na yata itong nakatambak dahil di ko rin siya magawang kalikutin dahil natatakot ako baka masira ko lang lalo. Ito yung kayang chassis na dinayo ko pa talaga para mabili ko lang sa halagang 1,000. Tuwang-tuwa nga ako noon nung nabili ko itong chassis dahil magkakaroon na ng bagong katawan itong motor. Inayos ko na yung pisto ng chassis para maisalpak ko na rin itong makina at para na rin makuha na ng video ang ginagawa natin at para pag napaandar na natin mayroon tayong kwento kung paano natin ibinuo itong motor at para mayroon na rin tayong pang rails. Dito inumpisahan ko na nga inangat itong kanyang chassis at hinila ko na para maisalpak ang kanyang makina. Iniisip ko na parang hindi ito magiging madali kaya kumuha ako ng maliit na upuan at nagtawag ng tutulong para maiangat ang harapan ng chassis at maipatong itong maliit na upuan sa ilalim. Kaya naman pagkaangat nito, dali-dali ko na inilagay itong maliit na upuan sa ilalim para maipatong ang chassis at maisalang ko naman itong makina. Dito pa lang naisip ko na kapag umandar ito, mukha talaga itong kalansay dahil wala na itong mga flarings. Lahat ng flarings dito ay nawasak. Kaya dito kinuha ko na yung kanyang mga nut. Gamit ko naman itong ating tools. Ito yung Makita na nabili natin. Malaking bagay talaga ito. Ito yung mga gamit ko sa aking mga DIY. Kahit ano lang kinakalikot ko, gamit ito. Laro na't di battery lang ito kaya pwedeng daling kahit saan. Dahil meron itong hard case na nandyan na lahat ang kanyang mga gamit. Hindi ka rin mabibitin dahil may dalawa na itong battery. May kasama na rin itong charger. At iba't ibang sizes na pagtanggal ng mga bolt. Mayroon dito adapter para sa barina. Sa mga may gusto nito, lalagay ko na lang dyan sa comment section. At dito nga, inilagay ko na yung kanyang bolt sa kanyang swing arm or itong kanyang engine support. Basta di ko alam anong tawag yan. Sa mga marunong, paki-comment naman po para maliwanagan yung mga nalalabuan pa. Dito ay nahirapan nga ako maglagay nito dahil iniisip ko kung tama ba ito. Kung ito ba yung kanyang nut dito dahil matagal na itong nakatambak. Nakalimutan ko na rin kung ano yung mga itsura ng mga nakalagay dito na nut. At yun nga dito, nakatsamba nga tayo at nagkitan na rin sa wakas itong isang nut. Kaya naman, sunod ko na ikinabit itong kabila para maging pantay naman. At sunod ko na rin inilabas itong kanyang shock. Ito pa rin ang kanyang original na shock. May kaunti lang itong baluktot kaya inayos ko lang para magamit pa rin. Pagkasalpak ko sa shock, inalay ko muna sa mga butas. Tapos ipinasok ko yung kanyang mga nut. Tapos sinigpitan ko na rin gamit pa rin itong ating tools na impact wrench. Pagkatapos ko naman mahigpitan yung kanyang mga nut, sunod na inilabas ko naman itong kanyang harness or kanyang wire. Dito napaisip na talaga ako kung mapapaandar ko ba talaga ito or kaya ko ba talaga itong gawin. Dahil nakalimutan ko na kung paano ko ito tinanggal at paano ko rin ito ibabalik. Maraming linya sa wire na ito ang naputol dahil nga sa pagkaipit. Pero dinugtong ko naman kaya lang hindi ako sigurado kung lahat ba yun ay naidugtong ko na ng maayos dahil hindi ko pa ito natitester kung tama ba ang pagkakadugtong-dugtong. Kaya dito lalo na akong kinabahan kung mapapaandar ko nga ba itong motor na to. Dito na ako lalong kinabahan nang bigla ko nang maalala na hindi pala ako marunong gumawa nito. Kaya nagdesisyon na ako na itigil ko na lang ito. Sorry, bro.